Hindi nalingid sa kaalaman ng marami kung paanong minsang nabibigo ang legal na sistema ng batas dahil sa suhol, hinahayaang hindi mapatawan ng karampatang parusa ang mga notorious na kriminal. Ang pariralang innocent until proven guilty ay talagang nakakagalit ng husto kapag hindi naibigay ang hustisya, at ang ideyang ito ay nasa puso ng bagong pelikula ng Netflix, ang 2024 Malaysian mystery action thriller film na pinamagatang Sheriff, Narco Integrity. Ang kwento ay umiikot kay Tony Ifrit, isang notorious drug dealer na nagpapatakbo ng malawak na negosyo ng shabu sa bansa. Sa kabila ng kanyang mga krimen, madali lang kay Tony iwasan ang hustisya ng paulit-ulit. Maraming opisyal ng pulisya at iba pa na sinubukang ibagsak si Tony, ngunit humantong lang sila sa kamatayan o di kaya'y pagkabilanggo, habang si Tony ay malaya pa ring nakapamumuhay. Ngunit mayroong isang pulis, na nagngangalang Tanggol, ay pagod na sa sistema dahil sa pagkabigo na pabagsakin si Tony, kaya nagpasya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sinimulan niyang lihim na i-target at patayin ang mga tiwaling pulis na nagtatrabaho para kay Tony. Siyempre, bilang isang pulis mismo, hindi madali ang mga pagpatay na ito lalo na't gumagamit siya ng metikulosong paraan sa pagpatay upang magmukhang ibang tao ang nasa likod ng krimen. Siyempre napukaw nito ang atensyon ng pulisya, kung saan binansagan nila ang salarin bilang the meth killer at sinimulan ng investigasyon kung sino ang meth killer na ito. Dito napasok si Sherifuddin Hussein o Sheriff. Kilala sa kanyang matalas na instinct, sinimulan ni Sheriff na tanungin ang bawat pulis sa loob ng departamento, dahil kumbinsido siya na ang meth killer ay isa sa kanila. Ang malaking tanong ngayon, malalaman kaya ni Sheriff na si Tanggol ang meth killer, at higit sa lahat, magtatagumpay kaya si Tanggol na pabagsakin si Tony? Sa pagsisimula ng pelikula, makikita natin si Tony, ang drug kingpin ng bansa ay kalalabas lang ng federal court. Siya ay napawalang sala matapos suhulan ng bayarang huwes. Lumipat ang eksena sa maulan na gabi at isang lalaking nakahod ang pumasok sa abandonadong warehouse. Siya ay si Malik, isang korap na pulis na nagtatrabaho kay Tony. Nang tinawagan ni Malik si Tony, biglang lumitaw ang lalaking nakamaskara at kinumpronta si Malik. Siya ay si Tanggol at pakana niya pala ito upang akitin ang korap na pulis. Gayunpaman, nadurog ang puso ni Tanggol nang malaman na si Malik, ang taong iginagalang niya ay nagtatrabaho pala kay Tony at pinagtaksilan ang puwersa ng pulisya. Para sa kanya, ang ginawa ni Malik ay magdadala ng matinding kahihiyan sa mga pulis. Sa kabila ng pakiusap ni Malik kay Tanggol, huli na ang lahat dahil buo na ang desisyon ni Tanggol na patayin siya. Matagal na niyang pinapatay ang mga taong konektado kay Tony at si Malik ang sumunod sa kanyang listahan. Ginawa ni Tanggol ang kakilakilabot na pagpatay sa dugo ang katawan ni Malik, kung saan ikinalat niya ang shabu sa buong katawan nito upang magpadala ng mensahe kay Tony. Maingat niyang nilinis ang bangkay sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang DNA o ebidensya upang matiyak na hindi siya matutunton ng pulisya. Pagkatapos ay iniwan niya ang katawan ni Malik sa kalsada. Kinaumagahan ay natuklasan ng mga pulis ang bangkay ni Malik at naroon din si Tanggol na kabahagi pala sa Narcotics Department. Gaya ng inaasahan, iniisip nilang lahat na ang meth killers ang malamang na may gawa nito dahil sa metikuloso nitong pamamaraan sa pagpatay. Nagtataka ang mga kapwa pulis ni Tanggol kung bakit si Malik ang biniktima ng meth killers at dito nabuo ang suspetya na marahil may kaugnayan si Malik kay Tony. Hanggang ngayon walang ideya ang mga kinatawan ng Narcotics Department na si Tanggol ang meth killers. Pagdating nila sa office, pinag-usapan nila ang bagong right-hand man ni Tony na si Kapak at tinandaan ng husto ni Tanggol ang itsura nito, iniisip na si Kapak na naman ang isusunod nitong biktima. Dumating ang ipinadalang detective mula sa headquarters na si Jennifer para talakayin ang mga insidente ng pagpatay na nangyari kamakailan at napagtantong lahat ng biktima ng meth killers ay nauugnay kay Tony. Ngunit ang pagdating ni Jennifer ay hindi para hawakan ang kaso kay Tony, kundi para hulihin ang nasabing meth killers. Binigyang diin sa kanila ni Jennifer na walang karapatan ang meth killer na ilagay ang batas sa kanyang mga kamay dahil sa bansang ito ay may batas na dapat sundin. Nang gabing iyon, umuwi na si Tanggol kasabay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Shazlyn. Binanggit ni Tanggol na dahil daw sa aksyon ng meth killers, bumaba ang crime rate ng bansa. Pero hindi sang-ayon dito si Shazlyn na sinasabing hindi pa rin tama ang ginagawa ng meth killer dahil mayroon batas na dapat sundin. Natahimik na lang si Tanggol nang marinig ito. Sa parehong oras, pinahirapan ni Tony ang kanyang tauhan sa sobrang inis na hindi pa rin ito mahanap kung sino ang meth killer.
Hindi na kayang tiisin pa ni Tony na isa-isang inuubos ng meth killer ang kanyang mga tauhan at inilabas niya ang pagkadismaya sa pamamagitan ng malupit na pagpatay sa kanyang tauhan. Pagkatapos binigyan niya ng utos si Capac na tiktikan ang mga pulis ng Narcotics Department dahil malakas ang suspetya niya na isa sa mga pulis na ito ang meth killer. Agad na pinuntahan ni Capac ang tatlo sa kanyang tauhan at inatasang manmanan ang mga pulis ng Narcotics Department alinsunod sa utos ni Tony. Samantala, ipinakilala tayo sa isang detective na nagngangalang Sheriff Udin Hussein na mas kilala sa bansag na sheriff. Ipinadala siya sa lokal na istasyon ng pulisya upang makipagkita sa hepe. Nagulat ang hepe sa pagdating ni Sheriff. Lumalabas na ang sadya ng pagpunta rito ni Sheriff ay upang alamin ang ulat tungkol sa trabaho nitong pagpuksa sa mga online gambling business. Ipinaliwanag ng hepe na marami siyang napasarang kasino at pakiramdam niyang sapat na ang mga ginawa niyang pagpuksa sa mga online gambling. Ngunit laking gulat ng pulis nang ipakita sa kanya ni Sheriff ang mga pruweba na madalas siyang tumatanggap ng suhol mula sa mga boss ng online gambling. At hindi lang yan, mayroon ding dalang recording si Sheriff na nagpapaliwanag na ang hepe ang bumaback up sa mga boss ng online gambling upang maipagpatuloy nila ang kanilang negosyo ng ligtas. Pakiramdam na wala na siyang malulusutan, nagtangkang tumakas ang hepe at tinutukan ng baril si Sheriff at mga kasamahan nito. Pagkatapos tumakbo siya palabas ng parking lot at nang sasakay na siya sa kanyang kotse, nagulat siya na wala na itong manibela at tinanggal pala ito ni Sheriff. Dahil dito ang hepe ay napilitang sumuko at inaresto sa mga kaso ng panunuhol at pang-aabuso sa posisyon. Kalaunan nakipagpulong si Sheriff sa Superintendent ng Central Police. Itinatalaga siya ng kanyang superior na makibahagi sa paghawak ng kaso ng meth killer at ni Tony. Samantala, habang si Capac ay nasa kotse na tinitiktikan ng mga pulis, hindi niya inasahan ang biglang pagdating ng meth killer na si Tanggol na agad siyang tinutukan ng pistol at inutusang paandarin ang sasakyan. Pagdating sa lumang warehouse, doon na sinimulan ni Tanggol ang nakagawian niyang pagpapahirap sa mga binibiktima niya. Pinilit niya si Capac na ituro ang lokasyon ni Tony, at dahil hindi na matiis ni Capac ang pagpapahirap sa kanya ay napilitan siyang ibulgar ang kinaroroonan ni Tony, ngunit pinatay pa rin siya ni Tanggol. Kinabukasan, gaya ng karaniwan ay natagpuan ang bangkay ni Capac na pinatay ng meth killer, at syempre nandoon din ang presensya ni Tanggol. Biglang lumitaw si Sheriff mula sa itaas ng gusali na may kakaibang tingin kay Tanggol. Pagdating sa istasyon, nakatanggap si Shazlyn ng isang papel na galing sa meth killer, naglalaman ng struktura at lokasyon ng headquarters ni Tony. Hindi na sila nagaksaya pa ng oras at kaagad pinagplanuhan ang pag-raid sa headquarters ni Tony. Subalit nang sila ay papaalis na, bigla silang hinarang ni Sheriff, ipinapaliwanag na ipinadala siya ng itaas para hawakan ang kaso na ito. Nang magtipon na sila sa isang silid, sinabi ni Sheriff na narito siya upang tulungan si Jennifer mahuli ang meth killer. Ipinaliwanag niya na pinag-aralan niya daw ang ilang kaso patungkol sa meth killer at humantong siya sa conclusion na ang meth killer ay isa sa kanila. Sa makatuwid, hiniling niya sa bawat isa na pumasok sa interrogation room para sa ilang katanungan. Isa-isa silang tinanong ni Sheriff at Jennifer kung nasaan sila noong gabing pinatay si Malik. Iba't ibang paraan ang kanilang pagsagot kung saan mayroong makakalimutin, magagalitin, at ang iba ay may iba't ibang alibay. Ngunit sa lahat ng mga sumagot, si Tanggol lang ang bukod tanging sumagot ng detalyado at perpektong alibay. Pagkatapos ng interogasyon, tinipon silang muli para sa resulta. Unang pinaghinalaan ni Jennifer na si Shazlyn ang meth killer at pinakita ang pruweba ng CCTV footage kung saan pumasok siya sa silid ni Malik at pinahubad at kakatwang pinatay ni Malik ang CCTV. Ngunit iginiit ni Shazlyn na walang nangyari nung gabing iyon at pinag-usapan lang nila ang tungkol sa operasyon. Sinabi naman ni Sheriff na gumamit siya ng scoring system at kung sino ang nakakuha ng mataas na score, siya ang meth killer, kung saan ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Tanggol dahil sa mga detalyado nitong sagot at perpektong alibay na may kahalintulad sa pag-uugali ng meth killer na may perpektong pamamaraan sa pagpatay. Pagkatapos ay pinagpatuloy na nila ang operasyon sa pag-raid sa headquarters ni Tony. Ngunit pagdating doon ay hindi na nila naabutan si Tony na dahil dito ay sobrang inis na inis sila kay Sheriff. Kinabukasan, pinag-usapan nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Sheriff na sinasabing ang ama ni Sheriff ay dating hepe ng pulisya na inaresto noon ng mga pulis dahil sa pagtanggap ng suhol at napatay sa engkwentro. Sa makatuwid, naisip nila na baka si Sheriff ay katulad din ng kanyang ama at kakontsaba ni Tony dahil nagtataka sila kung paano nalaman ni Tony na i-raid nila siya kagabi. Maya-maya nang pumunta si Sheriff sa bathroom ay palihim nila siyang sinundan.
Nagulat sila nang makitang gumagamit si Sheriff ng pinagbabawal na gamot, kaya agad siyang binugbog at inaresto ni Tanggol. Galit na ininteroga ni Tanggol si Sheriff, tinatanong kung paano nito nagagawang gumamit ng droga dito pa mismo sa Narcotics Department. Hindi nagtagal, pumasok si Jennifer para ipaliwanag sa kanila na ang drogang ginamit ni Sheriff ay isang gamot para sa migraine. Natawa ng husto si Sheriff, at lumalabas na sinadya niya pala talaga iyon upang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Tanggol, na ngayon ay lalo pang nagpahinala kay Sheriff na si Tanggol nga talaga ang meth killer dahil siya ang unang nag-react at umaresto sa kanya. Nang gabing iyon, tinanong ni Shazlyn si Tanggol kung totoo ba ang mga akusasyon sa kanya ni Sheriff na siya ang meth killer, pero sa halip nagalit pa si Tanggol at ibinalik ang tanong kung ano ang ginawa nila ni Malik sa silid. Pero nanindigan si Shazlyn na wala siyang tinatago, at sinabing kapag nalaman niya kung sino ang meth killer, kahit kaibigan o kadugo niya pa ito ay aarestuhin niya. Mamaya pagsapit ng hating gabi, nakipagkita si Tanggol sa kanyang impormante na walang iba kundi ang tauhan ni Kapak na si Firdaus. At siya rin ang nagbibigay ng mga impormasyon kay Tanggol kung sino ang mga pulis na kasabwat ni Tony. Kinabukasan, inutusan ni Sheriff at Jennifer si Tanggol na pumunta sa interrogation room. 100% sigurado si Sheriff na si Tanggol ang meth killer dahil nakikita nito ang kanyang malinaw na motibo ng paghihiganti. Sa kabila ng matinding pagtatanong, nanatiling tahimik si Tanggol at tumangging magsalita. Dahil dito, napilitang ipakita ni Sheriff ang video recording na ipinadala ng grupo ni Tony 1 taon na ang nakakaraan. Ang babae sa video ay si Inspector Wani, na walang iba kundi ang kasintahan ni Tanggol, na walang awang ginahasa at pinatay ni Tony. Pinakita ito ni Sheriff sa pag-asang makapukaw ito ng pag-amin mula kay Tanggol, pero hindi nagpatinag si Tanggol at nanatili pa ring tahimik sa pamamagitan ng pagpipigil sa sakit at matinding galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Dumating si Shazlyn at nakiusap na ihinto ang video. Kasabay nito, isang balita ang gumimbal sa kanila na may natagpuan na namang patay at tila kagagawan ito ng meth killer. Pagdating sa crime scene, mapangasar na tinanong ni Tanggol si Sheriff kung siya pa rin ba ang meth killer. Pero kumbinsido si Sheriff na ang salarin ay hindi ang tunay na meth killer kundi isang impostor. Dumating ang isang police officer para iulat na natagpuan na nila ang salarin dahil may isang saksi na nakakita sa kanya. Nagmadaling hinabol ni Sheriff at Tanggol ang nasabing meth killer, at siya pala ay walang iba kundi si Firdaus na kaibigan ni Tanggol. Nagkaroon ng matinding habulan hanggang sa aksidenteng natumba si Sheriff sa kanyang motorsiklo. Hindi nagaksaya ng oras si Sheriff at kaagad kinuha ang sasakyang sinasakyan ni Tanggol. Sa mga sandaling ito kabado na ng husto si Tanggol dahil siya pala ang nag-utos kay Firdaus na magpanggap bilang meth killer. Sa huli, nagawa nilang masukol at ma-corner ang meth killer at inaresto. Kaagad nila siyang dinala sa presinto habang si Shazlyn ay tuwang-tuwa dahil napatunayan niyang hindi si Tanggol ang meth killer. Hindi nagtagal, lumapit si Sheriff kay Tanggol at inatasang siya ang mag-iinteroga sa meth killer. Hindi alam ni Tanggol kung ano ang gagawin dahil ang meth killer ay ang kanyang impormante, pero sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Pumasok na siya sa interrogation room para simulan ang pagtatanong. Nang simulan ni Tanggol ang pakikipanayam kay Firdaus, kung saan sumenyas siya sa pamamagitan ng kamay na manatiling tahimik, habang hindi naman ito napapansin nila Sheriff dahil tinatakpan ni Tanggol ng folder ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagkunwaring galit na galit si Tanggol at walang habas na binugbog si Firdaus kung saan parte ito ng kanyang plano upang patuloy niyang maitago ang kanyang sikreto bilang meth killer. Si Firdaus na hindi alam ang gagawin ay nagsimulang mataranta at nagwala, kaya upang patahimikin siya, binaril siya ni Officer Farouk mula sa likuran. Namatay si Firdaus sa harap mismo ni Tanggol kahit na hindi siya ang totoong meth killer. Gusto lang protektahan ni Firdaus si Tanggol, ngunit hindi naman ito magawa ni Tanggol para sa kanya. Kinabukasan, inakala ng lahat na babalik na sa headquarters sina Jennifer at Sheriff dahil tapos na ang misyon nilang mahuli ang meth killer. Subalit pinahayag sa kanila ni Sheriff na ang taong namatay kahapon ay hindi ang meth killer kundi isang impostor dahil ang totoong meth killer ay mayroong metikulosong paraan sa pagpatay. Dagdag pa ni Sheriff na palagi din silang nabibigong mahuli si Tony dahil isa sa kanila ay traidor na nagtatrabaho kay Tony. Kaya naman nakiusap si Sheriff sa kung sino man sa kanila ang traidor, na sabihin nito kay Tony na gusto niyang makipagtulungang hulihin ang meth killer. Nang gabing iyon sa lugar ni Tony, isang babae ang dinala sa kanya at siya ay walang iba kundi si Detective Jennifer, na kasabwat pala ni Tony.
Sinabi niya kay Tony ang mga pahayag ni Sheriff na gusto nitong makipagtulungang mahuli ang meth killer. Ngunit nagbigay siya ng babala na si Sheriff ay isang matalinong detective. Naiinip na si Tony dahil hanggang ngayon hindi pa rin magawang malaman ni Jennifer kung sino sa mga kasamahan niya ang meth killer. Pero may hinala na si Jennifer na si Shazlyn ang meth killer. Pinaalalahanan siya ni Tony na huwag siyang magkakamaling magtraidor dahil kung hindi buhay ng anak niya ang kapalit. Dito nabunyag na ginagawa ito ni Jennifer alang-alang sa kapakanan ng kanyang nag-iisang anak. Sumunod na eksena, makikita natin si Tanggol sa kanyang lumang warehouse kung saan niya ginagawa ang pagpatay sa kanyang mga biktima. Nakaramdam siya ng matinding konsensya sa nangyari kay Firdaus, kaya sa sandaling ito nagdesisyon na siyang itigil ang pagiging meth killer at nagpas siyang sunugin ang warehouse. Kinabukasan ipinatawag siya ni Sheriff at Jennifer sa isang silid para sa mahalagang pag-uusap. Dito na ibinunyag ni Shazlyn kay Tanggol kung ano ang nangyari sa silid kasama si Malik. Sa lalong pagkabigla ni Tanggol, nalaman niya na ang pulis na dati niyang pinatay, si Officer Malik, ay talagang nagtatrabaho bilang undercover police upang mang-alap ng impormasyon sa operasyon ni Tony. Si Malik ay nagpapanggap lang pala na impormante ni Tony ngunit sa katunayan, ginagawa niya ito upang ibagsak si Tony. Bukod pa doon ay nagpanggap din siyang traidor upang malaman kung ang meth killer ba ay isa sa kanyang mga nasasakupan at hindi nga siya nagkamali. Pinilit ni Sheriff si Tanggol na umamin nang siya ang meth killer, pero ayaw pa ring aminin ito ni Tanggol. Pag-alis niya ng silid, napagtanto ni Tanggol na nakapatay siya ng isang inosenteng tao na nagsisikap na gumawa ng mabuti. Si Tanggol ay lalong hindi mapakali. Napagtanto niya na sa kanyang paghahangad na maghiganti, ang mga inosenteng tao ay namatay dahil sa kanya at ito ay lubhang nagpabagabag sa kanya. Tila sa mga pagkakataong ito ay nawawala na siya sa realidad. Sa kabilang banda habang papauwi na si Sheriff, bigla siyang sinagasan ng isang truck, mabuti na lang at hindi siya gaanong napuruhan. Ang may kagagawan pala nito ay walang iba kundi si Tony upang madala nila siya sa kanyang headquarters. Tinanong siya ni Tony kung totoo bang gusto nitong makipagtulungan para mahuli ang meth killer. Sinuhulan siya ni Tony ng malaking halaga ng pera, pero tinanggihan ito ni Sheriff at sinabing hindi siya tumatanggap ng suhol at ibibigay niya lang ang meth killer kung sasabihin din nito kung sino ang tiwaling pulis na nagtatrabaho sa kanya. Sinabi ni Tony na may dalawa siyang tao sa narcotics department ngunit hindi nila kilala ang isa't isa at sasabihin lang ni Tony kung sino sila kung ibibigay muna niya sa kanya kung sino ang meth killer. Kaya mapangasar na sinabi ni Sheriff na si Jennifer ang meth killer at natahimik si Tony. Dahil dito nagpa siya si Tony na paalisin na si Sheriff pero nagbigay siya ng babala na kailangan niyang mahanap ang meth killer bukas bago mag-2 ng hapon. Kinabukasan habang si Tanggol ay nasa parking lot, nagulat siya nang biglang pumasok si Jennifer. Pinakita niya ang larawan nila ni Firdaus at lumalabas na matagal na pala niyang alam na siya ang meth killer. Pero hindi daw niya ito ibubunyag kay Sheriff kung susundin nito ang kanyang utos. Tila balak ni Jennifer gamitin si Tanggol upang pabagsakin din si Tony. Dinala niya si Tanggol sa kung saan at hindi nagtagal ay sumulpot ang mga tauhan ni Tony para sunduin si Tanggol at bigla siyang pinatulog ni Jennifer. Sa parehong oras na iyon, nagtataka si Sheriff dahil parehong nawawala si Tanggol at Jennifer. Biglang nakatanggap ng video link si Shazlyn mula sa di kilalang numero. Ito pala ay isang video na ipinadala mula kay Tony, ipinapakitang kasalukuyang bihag si Tanggol. Sa mga sandaling ito hindi pa rin alam ni Tony na si Tanggol ang totoong meth killer at inakala niyang si Shazlyn talaga ang meth killer dahil yun ang sabi sa kanya ni Jennifer. Kaya naman nagtakda siya ng kasunduan kay Sheriff kung saan magbibigay siya ng 2 lugar. Sa unang lugar, pupunta doon ang meth killer para isuko ang sarili nito. At sa ikalawang lugar ay pupunta naman doon si Sheriff kung gusto nilang iligtas si Jennifer. Kung susubukan daw nilang utakan siya, mamamatay si Jennifer at Tanggol. Long story short, pumunta na ng mag-isa si Shazlyn sa location A na tinakda ni Tony dahil siya ang tinutukoy ni Tony bilang meth killer. Dumating ang mga tauhan ni Tony pero bago nila siya isakay, natuklasan ng mga ito ang tracking device sa kanyang kasuotan. Nang dumating na si Shazlyn sa harap ni Tony, sinabi ni Tony na ipaparanas niya sa kanya ang matinding torture bilang kabayaran para sa lahat ng tauhan nito na pinatay niya. Sa kabilang banda, ang pangkat ni Sheriff ay nasa location B para iligtas si Jennifer at isa sa kanila ay namataan ng isang hostage sa loob ng bus na malamang ay si Jennifer. Isang officer ang nagpas siyang puntahan ito, pero nang suriin na niya ito, isa pala ito sa mga sibilyan at biglang sumabog ang bomba na suot nito.
Pagkatapos noon, biglang lumitaw ang mga tauhan ni Tony kaya isang palitan ng putok ang sumiklab sa pagitan ng magkabilang panig. Si Jennifer pala ay nasa location A at sikreto nitong pinakawalan si Tanggol at binigyan ng armas upang tapusin na nila si Tony. Biglang tinutukan ni Tanggol si Jennifer ng pistol pero sinabi sa kanya ni Jennifer na unahin niya munang patayin si Tony bago niya gawin ang gusto niya sa kanya. Samantala, tinatakot pa rin ni Tony si Shazlyn nang biglang nakarinig sila ng putok ng baril mula sa labas. Nautakan pala sila ni Shazlyn dahil nilunok pala nito ang totoong tracking device kaya natunton ng mga pulis ang kanilang lokasyon. Dahil dito, isang labanan ang naganap sa buong warehouse. Natagpuan ni Shazlyn ang ilang mga bata sa container na banihag ni Tony. Pinanatili muna sila ni Shazlyn dito sa loob at nangakong ililigtas sila mamaya pagkatapos ng kaguluhan. Samantala, si Jennifer at Tanggol ay umaksyon na rin at isa-isang pinatay ang mga tauhan ni Tony. Sa kabilang banda, matapos masupil ni Sheriff at kanyang mga tauhan ang mga alapores ni Tony, agad niyang inutos na magtungo sa location A kung nasaan si Shazlyn at Tony. Sa wakas, nagtuos na si Tanggol at Tony sa matinding labanan. Matapos ang mahabang tunggalian, nagawang masukol ni Tanggol si Tony. Dito na rin ibinunyag ni Tanggol kay Tony na ang totoong meth killer na matagal na niyang hinahanap ay walang iba kundi siya. Dahil dito ipinaalala ni Tony kay Tanggol kung paano nito ginahasa at pinatay ang kanyang kasintahan na sobrang nagpagalit ng husto kay Tanggol at walang awa nitong pinatay si Tony. Dumating si Shazlyn at nakita niya ang brutal na pagpatay ni Tanggol kay Tony at narinig niya rin mismo ang pag-amin ni Tanggol na siya ang meth killer kaya natakot si Shazlyn at umalis. Pero biglang may hindi kilalang umatake sa kanya na gusto siyang patayin at lumalabas na ito ay walang iba kundi si Jennifer. Tila plano ni Jennifer tapusin ang magkapatid nang sa ganun walang magiging saksi na kasabwat siya ni Tony. Pero nang babarilin na sana ni Jennifer si Shazlyn, bigla siyang tinutukan ni Tanggol mula sa likuran. Papatayin na sana siya ni Tanggol pero pinigilan siya ng kanyang kapatid. Sinabi ni Tanggol kay Shazlyn na si Jennifer ay isang traidor at tauhan ni Tony, pero nilito siya ni Jennifer na sinasabing huwag maniwala sa kanya dahil may sakit daw siya sa pag-iisip. Nang barilin na ni Tanggol si Jennifer, napilitan si Shazlyn barilin ang sarili niyang kapatid. Hindi gaanong napuruhan si Jennifer dahil sa kanyang bulletproof vest at nagtangkang pulutin ang pistol pero pinigilan siya ni Shazlyn. Mabilis na pinulot ni Jennifer ang pistol sabay pinaputok kay Shazlyn, mabuti na lang wala na itong bala. Sa hindi inaasahan ay may biglang bumaril kay Shazlyn at siya ay si Ferret na ibinunyag na siya pala ang ikalawang tao ni Tony sa departamento. Nang marinig nilang dumating na ang pangkat ni Sheriff, biglang pinatay ni Jennifer si Ferret at sumuko. Planado itong lahat ni Jennifer na siya lang ang matirang buhay upang makagawa siya ng peking istorya. Kinabukasan si Jennifer ay nagbigay ng presentasyon sa harap ng mga pulis at matataas na opisyal. Pinaliwanag niya na si Shazlyn ay pinatay ni Ferret na isang traidor daw na kasabwat ni Tony. Napatunayan din nila ito sa pamamagitan ng telepono ni Ferret dahil palagi itong nakikipag-ugnayan kay Tony. Nalaman na rin nila na si Tanggol ang totoong meth killer dahil sa parehong bala na ginamit nito sa kanyang mga biktima. Dahil dito nakatanggap ng papuri at palakpak si Jennifer at siya ay ipopromote na rin sa mas mataas na posisyon. Sa labas ng silid, 2 officer ang lumapit kay Jennifer para batiin siya. Sinabi ni Jennifer na nalulungkot daw siya sa pagkamatay ni Shazlyn sa insidente. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ng 2 officer na si Shazlyn ay nakaligtas at ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Nagpanik si Jennifer dahil isa si Shazlyn sa mga saksi sa kanyang kasinungalingan.
Maya-maya nagtungo siya sa ospital kung saan ginagamot si Shazlyn at pagkatapos naglagay siya ng lason sa inumin nito. Pero hindi nagtagal ay biglang lumitaw si Sheriff mula sa toilet at tinanong kung kanina pa ba narito si Jennifer. Tugon ni Jennifer na kararating niya lang at malugod naman siyang binati ni Sheriff para sa kanyang promosyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay may ilan siyang katanungan para kay Jennifer. Sinabi niya na nung huling pumunta siya sa dating headquarters ni Tony, natagpuan niya ang isang punit na resibo ng Iris International School, ang parehong eskwelahan na pinapasukan ng kanyang anak. Nahinuha niya na matagal na siyang nagtatrabaho kay Tony dahil 4 na taon na ang resibong ito at nandito siya ngayon para lasunin si Shazlyn. Sinubukan ni Jennifer tanggihan ang lahat ng akusasyon sa kanya, ngunit hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nahuhulog sa bitag ni Sheriff. Pagkatapos ay sinabi ni Sheriff na kung totoong dinukot sila ni Tony, tinanong niya kung anong kulay ang madalas na ginagamit na meth pipe ni Tony dahil malamang ay napansin niya iyon sa panahon ng pagkidnap sa kanila, kaya siguradong alam ni Jennifer ang kulay nito. Sa parehong oras ay dumating ang iba pang pulis na lalong nagpakaba kay Jennifer. Para patunayan ang kasinungalingan na talagang dinukot sila ni Tony, ibinigay ni Jennifer ang tamang sagot. I think it's dark yellow with gold stripes. Ngunit dito siya nadulas dahil sa katunayan, ninakaw ni Sheriff ang meth pipe ni Tony bago pa nangyari ang kidnapping. Nagpapatunay lang na si Jennifer ay matagal nang may koneksyon kay Tony bago pa ang lahat ng mga kaganapang ito na tuluyang naglantad kay Jennifer bilang isang tiwaling opisyal. Ginising din ni Sheriff si Shazlyn na hindi pala talaga napuruhan dahil tumama lang ang bala sa kanyang vest at nagpanggap lang siyang patay. Sa pagkatanto na hindi na siya makakalusot, ibinunyag ni Jennifer na ginawa niya lang ito alang-alang sa kapakanan ng kanyang anak at sinabing hindi nag-iisa si Tony at marami pa siyang koneksyon. Sa kanyang huling sandali, nakiusap siya kay Sheriff na alagaan ang kanyang anak at binalaan itong huwag magtitiwala sa sinuman. Inamin niya na kahit makaligtas man siya, susundan pa rin siya ng mga tauhan ni Tony kaya walang kwenta ang pagtakas niya. Bago pa siya mapigilan ng sinuman, kinuha ni Jennifer ang kanyang pistol at pinatay ang sarili sa harap ng lahat. Kinabukasan, sinundo ni Sheriff ang anak ni Jennifer sa eskwelahan at inako na ang responsibilidad sa bata. Sa huling eksena, makikita natin si Sheriff at Shazlyn na pumunta sa federal court para tanungin ang isang huwes na nagngangalang Said Abdul Rahman. Wala tayong gaanong alam tungkol sa kanya, ngunit maliwanag na maaaring siya ay may koneksyon kay Tony, ang patuloy na tumutulong kay Tony na makawala sa hustisya ng paulit-ulit. Ang mga tiwaling abogado at huwes na ito ang kadalasang dahilan kung bakit ang mga nagkasala ay nakakaiwas sa parusang nararapat sa kanila.